In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, oh, let it be said, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, oh, let it be said of me, oh, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Amen and amen. Tayo yumuko, tayo manalangin mga kapatid. Hallelujah, dakilang Diyos. Salamat Panginoon sa araw na ito. Kami pinagpalat, iningatan mo Panginoon, at kami tinulot mong hallelujah, makadako Panginoon sa bahay Dalanginan. Hallelujah Lord. Salamat Panginoon sa lahat ng kasagutan sa panalangin Lord God. Salamat po sa lahat ng provisions, sa pag-iingat po sa amin Lord, sa lahat ng kagalingan Panginoon na yung hallelujah iginawad sa bawat isa Panginoon, lalong-lalo na sa mga kapatid namin may karamdaman. Hallelujah Lord. Kami nagpapasalamat Lord ng aming buong puso Lord God sa iyong pag-ibig sa amin Lord God, na hallelujah, kahit kailan Lord di mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan Panginoon, kahit na kami nagkukulang sa iyo Panginoon. Kami po ay nanghingi ng kapatawaran Lord sa lahat ng aming shortcomings, sa mga aspeto ng pamumuhay kami Panginoon nagkukulang. Kung meron pa kaming kasalanan Panginoon na nagagawa Lord na unknowingly, kung meron kaming mga naiisip, ninanasa Lord God na hindi kalugod-lugod sa iyong harapan Panginoon, patawarin po kami sa lahat ng karumihang ito, at kami gawing karapat-dapat Panginoon humarap sa iyo sa araw-araw ng aming buhay. Maging karapat-dapat kami sa iyong magpuri sa gabing ito Panginoon, at ang aming buhay Lord ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Ama, aming pong dalangin ang gawain ito Lord, ito'y gawain mo Panginoon, ito'y programa mo. Ang nais po namin Panginoon na ikaw ay mapapurihan, mataas at dakila sa aming kalagitnaan sa gabing ito Lord God. Hallelujah Lord, dahil ikaw ay dakila Panginoon. Ikaw ang aming Panginoong Diyos na buhay na nag-iingat sa amin sa aming talanang buhay Lord God. Amin pong dinudulog sa panalangin Lord ang katagumpayan ng gawain ito mula sa simula hanggang sa matapos Lord God. Hallelujah, ikaw ang manguna dito Panginoon. Hallelujah, kami ingatan mo habang kami nananambahan sa apat na sulok ng tabernakulong ito Panginoon. Kami pagpalain Lord God, kami hallelujah bigyan ng inspirasyon Lord God, kami sawayin kung kinakailangan Panginoon, bigyan ng kalakasan Lord God, upang kami magkaroon ng kalasag at sandata sa lahat ng ginagamit ng taktika ng kaaway sa buhay namin Panginoon. Hallelujah Lord, amin din pong tinataas sa panalangin ng lahat ng aming kapatid Lord na hallelujah na hindi nakadalo sa gawain Panginoon sa anumang kadahilanan Lord God. Amin pong tinataas sila sa panalangin Lord na bigyan sila Panginoon ng hallelujah ng desire Lord God na makadalo din Lord sa prayer meeting. Bigyan sila Panginoon ng wisdom Lord kung paano i-handle Lord ang sitwasyon, ang kanilang hallelujah Lord ang mga
boss nila, Lord God, na naghihigpit sa kanilang schedule, Lord God, ang mga kapatid na may karamdaman, Lord, na hindi makadalo. Amin po din silang tinataas sa panalangin, Lord God, na tugunin ng kanilang panalangin at mga pagsamo, Panginoon. At amin din pong tinataas sa panalangin, Lord, ang lahat ng iyong gagamitin sa ministeryo sa gabing ito, Panginoon, mula sa iyong munting lingkod, Lord God, na MC, hanggang sa aming mga ngalal ngayong gabi, Lord God, na aming kapatid na si Brother Ranjit, Lord. Bigay mo sa puso niya ang lahat ng salita ng buhay, Panginoon, na kailangan ng aming kaluluwa, Panginoon. Kami palakasin, Lord God, kami bigyan ng pagpapalat, inspirasyon, Lord God. Bigyan kami, Panginoon, ng kalasag ng iyong banal na salita upang kami makapanagumpay, Lord God, sa buong linggong ito habang kami naghihintay sa muli mong pagbabalik. Hallelujah, Lord. Amin pong ikinukomit sa iyo ang hallelujah lahat ng aming activity, Lord God, mula sa aming awitan, sa panalangin, ng aming congregational song, Lord God, lalong-lalo na, Lord, ang pakikinig ng iyong banal na salita, Lord God, na magiging hallelujah ang magpapasakdal sa aming pananampalataya, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Amin pong tinataas ang iyong pangalan. Pinaparangalan ka namin, Lord. Ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papulit pagsamba. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Habang pinaghahanda ko po ang ating mga ngaral sa gabing ito, hallelujah, awitin po natin yung kantang nagsasabing Pure Heart. Hallelujah. Patuloy po nating ipanalangin ng ating kapatid. Hallelujah. Habang tayo'y nakatayo. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Ito yung aming panalangin, Lord God. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, and that's what I long for. A heart that follows hard after thee. Oh, a heart that hides your word, so that the sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship that rises to your throne. A pure heart. God bless you, Brad. Hallelujah. A pure heart, and that's what I long for. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided, the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Amen. Hallelujah. At muli po, magandang gabi po sa mga kapatid nandito ngayon sa ating bahay sambahan ng ating Panginoon Diyos. Ganun din po sa mga kapatid na nanonood at nag-live stream ngayong gabing to, at sa mga manonood pa. Kung paano pagpapala po ang aming matatanggap dito sa loob ng kwartong to mula sa ating Panginoon Diyos ay nawa po ay matanggap nyo rin po sana, at mabigyan niya tayo ng mapalakas ang ating pananampalataya sa Kanya, at sagutin ang bawat panalangin ng ating puso ngayong gabing to. Muli po, magandang gabi po.
At pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos at simulan na po natin ang ating gawain. At basahin po natin ng magbasa muna po tayo ng salita ng ating Panginoon Diyos. Basahin po natin ng Luke chapter 14 verses 16 to 20. Basahin po natin. Then said he unto him, a certain man made a great supper, and bade many, and sent his servant at supper, time to say to them that were bidden, Come, for all things are now ready. And they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs to go and see it. I pray thee, have me excuse. Verse 19. And another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them. I pray thee, have me excuse. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. Amen. Hallelujah. At ituloy na po natin sa ano po. So that servant came and shewed his lord these things. Then the master of the house, being angry, said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the cities, and bring in hither the poor, and the maimed, and the halt, and the blind. And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room. And the Lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. For I say unto you, that none of them, and none of those men which were bidden, shall taste of my supper. Amen. At inaanyahan ko pang bawat isa na manalangin po tayo sa ating Panginoon Diyos. Panginoon Diyos na aming Ama, aming Hari. Panginoon, muli po Panginoon, dito po kami Panginoon, papasalamat sa inyo Panginoon, sa gabing to Panginoon na pinahintulot niyo po kami Panginoon na makapanambahan sa inyo, makapag-awitan sa inyo, makapagpuri sa inyo Panginoon. Maraming salamat po Panginoon sa biyaya po niyo na pinagkaroon sa amin ngayong gabing to Panginoon, at sa pagtawag niyo po sa amin Panginoon. Panginoon Diyos, bago po ang lahat Panginoon, humingi po kami ng Panginoon ng inyong paglilinis Panginoon. Linisin niyo po sana ang bawat isa sa amin Panginoon ngayong gabing to Panginoon. Gawin niyo po sana kaming karapat dapat Panginoon na tumanggap po ng inyong salita Panginoon, ng inyong banal na salita, ng iyong biyaya Panginoon, ng iyong awa, at ng iyong pagmamahal Panginoon. Panginoon, nandito po ang bawat sa Panginoon na may mga pangangailangan Panginoon. Tulungan niyo po sana ang bawat sa Panginoon. Doon din po Panginoon, samahan niyo po sana ako Panginoon sa paghahayag ko po ng iyong mensahe Panginoon para po sa inyong mga nobyo at anak Panginoon, nobyo at nobyo Panginoon at mga anak. Samahan niyo po sana kami Panginoon. Iniimbitahan ko po ang inyong banal na presensya Panginoon. Panginoon, punuin niyo po sana Panginoon ng inyong banal na presensya ang kwartong to Panginoon. Kayo po sana Panginoon ang isang magayag sa bawat puso ng bawat kapatid Panginoon. Wala po ang kakayanan Panginoon na maghayag po ng inyong salita Panginoon. Sa inyo lamang po kami umaasa Panginoon. Wala po ang kakayanan Panginoon na ipaliwanag po ang inyong salita Panginoon. Kayo po Panginoon ang may kapangyarihan Panginoon na ipaitindi sa amin Panginoon ang inyong salita Panginoon. Tumanim po sa aming puso Panginoon ang bawat salita po niyo Panginoon. Panginoon Diyos, samahan niyo po sana ako Panginoon. Gawin niyo lang po sana Panginoon ang daluyan Panginoon ng inyong mapagpalang salita Panginoon. Panginoon Diyos, niling po namin Panginoon, nagabayan niyo po sana ang bawat sa Panginoon, yung gabing to Panginoon. Nananalangin po kami Panginoon, ang dalangin po namin Panginoon,
Pagpalain niyo po sana ang bawat kapatid, Panginoon, nandito, Panginoon. Tulungan niyo po sana kami, Panginoon. At tulungan niyo rin po sana, Panginoon, ang bawat kapatid, Panginoon, na may mga pangangailangan, Panginoon. Uli po, Panginoon, samahan niyo po sana kami, Panginoon. At maging kagalakan po namin, Panginoon, ang pakikinig po ng iyong salita, Panginoon. Iniimbitahan po namin, Panginoon, ang iyong banal na presensya, Panginoon. Hindi lang po sa loob ng kwartong to, Panginoon, kundi po sa sa bawat puso ng bawat kapatid, Panginoon. At wag na po sanang umalis pa sa aming buhay, Panginoon, sa aming puso. Uli po, Panginoon, maraming salamat po. At may balik po namin sa munting gawain to, Panginoon, ang mga lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa inyong dakilang pangalan, aming Diyos, aming Ama, Panginoon namin lahat, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Hallelujah. At ang title po ng ating message ngayon ay The Invitation. At doon po sa nabasa natin, ang Panginoon po ay nagbigay ng parable na sa magaganap na wedding supper pagdating po ng panahon. At inutusan po niya yung kanyang servant na magtawag upang maging bisita sa gaganaping great supper sa kanyang tahanan. Ngunit yung mga kaibigan po niya na inaasahan niya siguro, ayon sa kwentong to, ay yung mga inaasahan niyang pupunta ay na nagsitanggi at kanya-kanya silang mga excuses. At hindi nila pinahalagaan yung invitation sa kanila. At imbes ay mas ginawa nila yung mga gusto nilang gawin. Putulin ko muna po. Bago po ang lahat, gusto ko lang magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Kinakabahan po talaga ako at siguro alam niyo naman po yung iba po may nakakalam kung anong nangyari at sana po samahan ako ng Panginoon. Panalangin niyo po sana ako habang nandito ako ngayon nakatayo at sana pagpalain tayo ng ating Panginoon Diyos. Papasalamat muna po ako sa kabutihan po ng ating Panginoon at kung hindi rin po dahil sa Kanya, hindi po makagawa talaga ng message. At kahapon po, ang dami po nangyari sa trabaho namin. Ang dami pong natanggal, ang daming inilipat. At akala ko po talaga hindi na naman ako makakapag-off dahil kulang na po yung tao namin. At kahapon po, binalik yung isang manager namin doon sa pinagtatrabahuan ko. At alam ko na mahirap na makakuha ng off dahil may mga mas matatagal pa doon na sila yung pinagkakatiwalaan. Kaya umaasan lang ako, nanalangin ako sa Panginoon. Kaya nag-message kagad ako kay Brad Bam na hindi ko alam kung makakapag-off ako. At kaya nung gabi na pauwi na kami, tinawag ako nung amo namin na sinasabi niya na okay lang ba sa'yo mag-ibang off? At naintindihan ko po yung sinasabi niya. Pero ang sagot ko po, sana hindi. Tapos bigla niyang tinawag yung isang babae na parang kadikit niya talaga na tinanong niya kung ikaw ba okay ba sa'yo na mag-ibang off kasi kasabay ko siya at ang kasabay ko rin yung manager namin. Kaya magkakasabay kaming tatlo kaya ako alam ko na wala akong chance na mabigyan ng off. Pero buti na lang at nagbigay yung isang babae na kasama ko. Kaya sabi ko sa sarili ko na siguro papaintulot ng Panginoon na talagang tumayo ako ngayon. Kaya papasalamat ako sa Kanya at kasi kung hindi niya pinaintulot to, alam ko naman na kung anong dahilan din, pero papasalamat ako sa Kanya dahil alam ko na pinatawad niya na ako sa mga naggawa akong pagkukulang sa Kanya at alam ko na sinagot niya yung panalangin ko na sa pag-imbita ko sa Kanya sa aking puso muli.
At nabigyan kasi ako ni Brad Bam nung last Monday ng ng inspirasyon upang ito yung magawa ko. Kaya doon sa preaching ni Brad Bam nung nakaraan na invitation din na yung basa niyang scripture. Kaya sabi ko nung time na yun na gusto kong imbita muli ang Panginoon sa aking puso. Siya yung uling magari sa akin. Kaya guret yung nagawa kong at yung isa pa yung Friday na preaching ni Brad Nathan, ni Brad Tan, na yung mga tao nga na panayang excuses din sa mga bakit di makapagsimba. Ang daming dahilan, ang daming tawag dito, daming dinadahilan kung bakit hindi maka-attend. Alam ko, isa ako dun sa mga tao na yun. Hindi ko sinasabing inano mo, Brad, pero nagigilty kasi ako rin. Kaya dalaan ko rin sa Panginoon na sana, alam ko siya magpo-provide ng mga pangangailangan natin para nang sa ganun ay makapagpatuloy tayo sa pagdalo ng gawain, patuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya. Kaya alam ko na sasagutin ng ating Panginoon Diyos yung kahilingan ko, yung kagustuhan ng puso ko na muli na magalak ako sa bawat gawain at yung puso ko na bumalik uli. At uli, papasalamat ako sa Panginoon at itong mensahe na to ay yung ginagawa ko to ay pinagpapala niya na ako. At sana ay maging pagpapala din sa bawat ng bawat kapatid. Amen. Hallelujah. At uli po, simulan ko na po. Yun nga po, lahat ng inimbita ng kanyang servant ay tumanggi. At ngayon po nangyayari pa rin yan, mga bagay niyan. Sari-sari mga dahilan ang isasagot ng mga tao na sa tuwing iayain mo sila, kahit man lang saglit na usapan mula sa sa salita ng Panginoon Diyos, kahit sa mga trabaho natin. Yung iba sasabihin nila, busy ako eh. Kahit 5 minuto na makausap mo sila, iiwas kagad sila. Sasabihin nila, busy ako eh. Yung iba nga lang na hindi mo talaga kinakausap, yung nakakapakinig lang, ay bigla nilang nagagalit. Na ayaw man lang nila marinig. Kahit hindi sila ang kausap mo, magagalit kagad sila. At maraming, alam ko na experience yung mga bagay niyan, lalong-lalo na po sa akin nung nasa yung dati kong trabaho, kaya dami nagagalit sa akin. Daming iba't ibang religion, kahit yung mga yun nga, mga Muslim na sa akin dahil ayaw na ayaw nilang mapakinggan man lang yung salita ng Diyos. At lalong-lalo pa na imbitahin mo sila. At kung ano-anong dahilan. Yung iba naman ay papayag na maimbitahan, pero hindi dahil sa gusto nilang makapakinig ng salita, kundi minsan naiiyalan sila. At yung iba rin naman, gagawa ng mga iba't ibang dahilan na tawag dito, sasabihin nila, maglinis sila ng bahay nila, wala silang pahinga, wala na silang oras sa sarili nila dahil sa trabaho nila, dahil makikipag-usap pa sila sa asawa nila o sa pamilya nila. Kaya ano na lang ang nararamdaman siguro ng ating Panginoon Diyos, kundi galit din, katulad ng ating nabasa. At hindi nasisiyan ng Panginoon sa mga ganung bagay. Amen. At lalong-lalo pa sa mga nagsasabing Kristiyano sila na hindi man lang mabigyan ng oras ang ating Panginoon Diyos. Wala po tayong excuse doon. Kaya napakahirap mag-imbita lalo na sa panahon yun kasi ang dami ng mga kalaban, ang daming paraan ng kaaway para
hindi hindi dumalo kahit ang mga Kristiyano mismo o lalong-lalo yung mga hindi Kristiyano. Maraming ibinibigay ang kalaban sa atin. Maraming inooperang kalaban sa bawat lalong-lalo sa bawat araw ng gawain at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi yung iba nga tawag dito, may mga pambili sila ng mga gamit nila, mga magandang damit o bagay o sapatos, relos o ano-ano pa. May pampanood sila ng sine, may mga panggastos sila sa mga bagay na sa mundong to. Pero pag tinanong mo sila, meron ka bang Bible? Sasabihin nila kagad, wala silang pera, pambili. O kaya manghingi sila sa'yo. Kaya minsan, nasasabi ko sila, may mga ano ka ng bisyo mo, pero wala ka man lang, hindi ka makabili ng Bible mo. Tapos, yun nga, sasabihin mong isa kang Kristiyano. Kaya, di ba, parang napaka laking insulto para sa ating Panginoon Diyos. Kasi lahat ng bagay ginawa mo lahat ng bagay binibigay mo sa sarili mo. Hindi mo lahat ng bagay binibigay mo sa sarili mo para mapasaya mo yung sarili mo. Pero yung bagay yung nagbigay sa inyo hindi man lang mapasaya kahit man lang saglit. Hindi man lang tayo mag-effort para ibigay sa Panginoon yung pasasalamat para sa Kanya o pagsamba para sa Kanya sa kabila ng mga bagay na binibigay niya sa atin. Gaya ng sinabi ko, ako talaga madami akong mga excuse na hindi rin naman talaga dapat. Kaya ayun ang iniling ko sa Panginoon na tanggalin yung mga bagay na yun upang muli makabalik ako sa Kanya at upang muli bumalik yung kaligayahan ng aking puso sa pagsamba sa Kanya. Ang Panginoon palagi tayong inimbitahan. Hindi lang sa tuwing araw ng gawain, hindi lang sa tuwing Lunes, kundi sa bawat oras, bawat minuto, iniimbitahan niya tayo. Gusto niya na manahan sa atin. Pero tayo lang yung matigas ang ulo na ayaw siyang patuloyin sa ating puso. Lagi natin siyang tinatanggi. Parang yung katulad kay Noe. Siguro nung time ni Noe, habang ginagawa niya yung ark, halos araw-araw din siya nag-share o nag-iimbita sa mga tao na lalong-lalo na siguro sa mga kamag-anak niya, sa mga kaibigan niya. May mga tao na nandun na gusto siya sigurong tulungan o baka tumulong pa yung iba doon para at siguro yung mga kaibigan niya. Pero nadala sila ng mga tao na kasi mas maraming tao hindi naniniwala sa kanya. Mas maraming tao na nagmamak sa kanya, pinagtatawanan siya. Kaya siguro nung time na parating na yung ulan na sinabi ng Panginoon ay pati yung mga halos kaibigan niya na gusto maniwala sa kanya ay nawala rin. Hindi rin dahil siguro nainip sila sa tagal ng pangaral ni Moses ni Noah na dating ulan at wala namang nangyari sa tagal ng panahon. Kaya hindi na sila naniniwala. At tanging mga hayop na lang ang naniwala sa salita ni Noah noon. Kaya ang tanging mga pamilya lang niya at ang mga in-laws niya at ang mga hayop ang nasagip. Dahil sa hindi nila paniniwala niyon. Sensya na, talagang kinakabahan ako. Ganun din naman, may mga pariseo o mga teachers ng panahon na yun na nag-iimbita sa ating Panginoon, hindi upang pakinggan
yung salita niya, kundi para huliin siya. Iniimbitahan ng ating Panginoon Diyos para makita ng kamalian sa Kanya. May mga tao rin na mga ganun na kunwari nag-iimbita sa ating Panginoon, kunwari pa anuin siya, pero hindi para maitaas ang Panginoon Diyos, hindi para marinig yung salita niya, kundi para lang pagtawanan siya. Ngayon sa panahon natin siguro kunwari makikinig, pero hindi naman talaga, di ba? Yung para lang mapagtawanan siya o mapagtawanan yung taong nagsasalita ng salita ng Diyos. Kikinig sila, bibigyan ka ng oras na saglit, pero yung pala sa puso nila na pinagtatawanan ka na pati yung Panginoon Diyos ay namamak na rin nila na hindi nila namamalayan. Parang ganito rin yung kahalintulad nun sa mga Pariseo na yun sa panahon natin. Hindi na natin bubuksan yung Bible, pero alam naman po natin yung istorya nung yung nang si Jesus yung nagpagaling yung doon sa malapit sa sementeryo, yung tinanong niya kung sino siya, sabi sabi niya siya daw yung si Legion, di ba? Kaya nung pinalis ng Panginoon Diyos yung mga demonyo na yun, pumunta yung mga demonyo dun sa mga baboy, di ba? At nakita ng mga tao na yung lalaki na yun ay gumaling. Pero imbis na matuwa yung mga tao na nandun at imbis na tanggapin yung kaligtasan mula sa Panginoon Diyos, dahil natuwa sila, dapat na matuwa sila dahil nawala yung demonyo dun sa bata na yun o sa lalaki na yun, ay pinalis pa nila yung Panginoon Diyos dahil sa takot nila. Kaya yung mga baboy na gustong panahanan ng mga demonyo niyon ay umayaw, di ba? Pero dahil sa mga tao na umayaw mula sa ating Panginoon Diyos, sila rin naman yung inanuhan ng mga demonyo. Kaya kung tatanggi tayo dun sa salita ng Diyos, o kung tatanggihan natin ang ating Panginoon Diyos, ay alam na natin kung anong sa atin, kung anong mamumuhay sa atin, kundi ang mga demonyo niyon. Kaya dapat natin palaging maalala to. Dapat natin palaging itanim sa ating puso na sa bawat pagtanggi natin sa Panginoon Diyos ay baka merong demonyong umano sa ating puso ngayon na naninirahan. Kaya dapat nating na matanggal yung mga bagay niyon. Sa tuwing magbibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos ng pagkakataon para maluwalhati siya, para masamba siya, tanggapin natin yun. Kasi mas nakakatakot na demonyo na pala yung pumapasok sa isang tao. Tandaan natin, sa bawat pagtanggi natin ay demonyo ang tumatanggi niyon. Kaya kung ano yung espiritu nandun na tumatanggi sa salita ng Diyos, espiritu ng demonyo na nasa tao. Kaya kung iniimbitahan tayo ng Panginoon Diyos na makadadalo sa gawain, ay hindi ko naman po sinasabing dapat palagi tayo nandito, kundi magbigay tayo ng effort na maka-attend. Alam po natin na mahirap sa ating yung sa iba, mga schedule talaga hindi pinapayagan. Pero siguro minsan dahil sa hindi tayo nangihingi, kaya hindi tayo nabibigyan. Kaya walang mahirap sa Panginoon. Pwedeng mabigyan tayo ng Panginoon Diyos ng araw, kahit isang araw, mabibigyan tayo ng Panginoon Diyos. O kahit 2 araw, kung manghingi tayo sa Kanya. Walang imposible sa Panginoon Diyos. Kaya panalangin ko talaga sa Panginoon Diyos na yun nga, na siya ang tumulong sa akin. At wag nating hayaan na magwagi ang demonyo sa kung ano mang desisyon natin, palagi nating ipanalangin sa Panginoon Diyos.
kung anong palagi nating ipanalangin na ang kalooban ng Panginoon nang siya mangyari sa atin. So, yung mga unang inimbitahan ng Panginoon nga ay umayaw. Kaya nagalit ang Panginoon, di ba? At ay yung, kasi madalas lalo sa panahon natin, yung kahit nung panahon dati, di ba? Yung mga iniimbitahan ng natin para sa mga birthday o sa kasalan o sa mga party, di ba? Yung mga kaibigan lang natin na, no? Pero alam natin umayaw. Pero 'di ba lalo ngayon sa pagdalo sa gawain, minsan talaga talagang tatanggi sila at wala sasabihin lang wala silang oras. Kaya ang Panginoon nag-imbita ng mga bulag. Sabi niya doon sa servant niya, pumunta ka doon sa labas, mag-imbita ka ng mga akala mo na mga hindi atin. Yung mga akala mo mga masasamang tao, akala mo mga tawag dito, yung mga may sakit, mga ganyan, mga mahirap. So, yung mga tao na akala nila na akala natin na sila yung mukhang mababait, mga tawag dito, yung mga tatanggap sa Panginoon, pero wala pala talaga sa itsura yan. Kasi may mga tao na tahimik lang, mga taong di mo makikita na nagmamahal sa Panginoon. Kaya yung inimbitahan niya, yun nga, yung mga poor, maimed, halt, tsaka mga bulag. At yun nga, sa tuwa ng mga taong to ay sa galak nila ay pumunta sila sa supper ng ating Panginoon Diyos. Binigyan nila ng oras. Siguro dahil sa mga hindi nila inaasahan na sila yung tatawagin ng Panginoon Diyos. Nagalak sila, na puno ng galak yung puso nila dahil yun nga, yun sa mga bagay na hindi mo inaasahan tapos bigla kang di ba? Kaya rin sabi ng Panginoon, yung pagpupunta ka sa gawain, di ba? Huwag kang yung upo dun sa yung parang mga pang-VIP. Kundi umupo ka dun sa yung parang nasa sulok ka lang para hindi ka mapahiya. Inimbitahan ng Panginoon yung mga mabababang loob, yung mga yun nga, yung mga siguro mga tahimik lang, yung mga yung tawag dito, yung mga makasalanan ay yun ang mga tinawag ng Panginoon Diyos. Sa atin sa panahon natin ngayon, kung sino yung mga makasalanan, sila talaga yung yung gustong-gustong imbitahan sa puso nila yung Panginoon Diyos. Alam natin na maraming tao na masasama, yung hindi ko naman sinasabing masasamang tao, kundi yung maraming mga taong daming pagkakamali, pero sa puso nila gusto nilang imbitahan yung Panginoon Diyos, di ba? At siguro naramdaman din natin sa atin yan, sa buhay natin, na gusto nating imbitahan ng Panginoon Diyos kasi gusto nating magbago. Kaya nung tinanggap natin ng Panginoon at tinanggap niya tayo, andun yung kaligayahan natin sa puso, di ba? At parang ayaw na nating mawala yung kaligayahan na yun. Ayaw nating umalis pa ang ating Panginoon Diyos. Pero dumarating yung araw na tayo mismo ang nawawala sa Panginoon Diyos. Pero siya rin ang nagbabalik sa atin. Di ba? Kaya nga yung parable na sinabi ng Panginoon Diyos na yung nawala niyang tupa, di ba? Iiwan niya yung siyam na putsyam at hanapin niya yung isang tupa. At ibabalik niya, di ba?
Gan din yung mga perlas, yung isang perlas na nawala, yung the great pearl, di ba? Tapos nawala, tapos nung nanap niya, ang laki ng yung kaligayahan ng ating Panginoon. Ganun na lang. Ganun din sa taong hinanap ng Panginoon Diyos. At alam natin ng kasiyahan kung nasa atin ng Panginoon Diyos. Alam natin kung gaano ang yung kasiyahan sa ating puso. Pagpauman ninyo mga kapatid, talagang naano ako. Sinabi nga rin sa sa salita ng Panginoon Diyos, yung may dalawang sample dito na mayamang tao. Kasi sinasabi na napakahirap para sa mayaman na pumasok sa karya ng Panginoon Diyos, di ba? Yung rich young ruler na palagi binibigay ng ating propeta na example, yun nga, yung rich young ruler na yun, na lumaking napakabait, lumaking sumunod sa kautusan ni Moses, di ba? Pero nung sinabi sa kanya ng Panginoon na kung gusto mo talagang sumunod sa akin, pagbenta mo lahat ng yaman mo at halika at sumunod ka sa akin. Pero yung puso yung mayaman na bata na yun ay nanamlay. At hanggang sa pagtanda niya, yun nga, hindi siya sumunod sa Panginoon Diyos. At hanggang sa kamatayan niya, ay doon siya naghirap. Di ba? At kahit gaano siya kabait dito sa lupa, once na makita mo ang Panginoon Diyos at inimbitahan ka niya sa Kanya, ngunit tumanggi ka, ayun na yung judgment mo. Ayun na yung magja-judge sa'yo. Kahit ang dami pang tinulong, ang dami mong charity. Pero ito halos andyan na yung Panginoon, kaharap niya na. Mismong Panginoon na ang kausap niya. Pero tinanggihan niya. Di ba? Lalo pero sa panahon natin yun, swerte pa nga kasi, tawag dito, swerte pa rin yung mga tao na sa bawat araw, na-experience nila ng tawagin sila ng Panginoon Diyos, pero tangge sila ng tangge. Pero ito, isang beses lang. Di ba? At sinabi pa dito na sumunod siya sa utos ni Moses. Pero ito, isang beses lang, tinanggihan niya yung mismong salita. At wala na. Hindi na siya nakahanap pa ng pagkakataon pa para maligtas siya. Kaya palagi tayo mag-ingat kasi darating yung time na baka wag naman po sana na hindi na tayo tawagin ng Panginoon Diyos. Hindi na tayo imbitahan pa muli ng ating Panginoon Diyos. Wag sana mangyari sa atin ang nangyari dito sa batang mayaman na to. Pero may isa rin tao na mayaman na tumanggap mula sa ating Panginoon Diyos. Basahin po natin sa Luke 9. Ito yung gusto ko ring karakter. Luke 9:1-10. Okay. Then he called these 12 disciples together and gave them power. Baba po natin. Mali ako ata. Ayan, sa 6 po, sorry. Ay, mali. Sorry Luke 4 po ata. Luke 4. Sorry hanapin ko lang po yung kung matutulungan niyo po ako na hanapin yung si Zacchaeus. Or Luke 14. Hindi rin.
Mm. And And Jesus entered and passed through Jericho. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. And he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was little of stature. And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. Amen. And he made haste and came down and received him joyfully. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house. Amen. Hallelujah. For so much as he also is a son of Abraham. Amen. Hallelujah. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Amen. Nakikita natin yung isang mayaman na publikano at isang tax collector. At ang daming hadlang para makausap niya yung Panginoon Diyos o makita niya o makilala niya ang Panginoon Diyos. Pero dahil nga siksikan yung tao na yun, at maliit pa siya, kaya hindi niya makita. Gusto niya sa puso niya na makita ang Panginoon Diyos. Kaya yung preaching ni Brother Branham na tungkol kay Zacchaeus na binigyan niya ng di ba, na si Zacchaeus ay mayaman, may-ari ng mga restaurant ba yun? O di ba? Tapos narinig niya sa asawa niya na si Jesus, ang Panginoon ay dating at dadaan bukas, ganyan-ganyan. Kunwari parang ayaw niya, pero sa puso niya nandun na yung Kaya dito, hindi naging hadlang sa kanya yung pagiging niya, yung inaayawan siya ng tao dahil makasalanan siya, dahil publikano siya. At isa pa, yung alam naman natin yung tawag dito, yung mga tax collector noon talagang parang isinusumpa sila ng mga Israelian, di ba, dati. Tapos pandak din siya. Kaya pero yung mga bagay niyon hindi naging hadlang sa kanya. Gumawa siya ng paraan para makita ang Panginoon. Tumakbo siya, talaga na ipagsiksikan siya. At umakyat siya ng puno. Siguro, di ba, sabi ng ating ng kapatid na si Brother Branham, di ba, kumuha pa siya ng mga tungtungan. Tapos, yun nga, baka nakakagat-kagat pa ng mga insekto, o ng mga langgam. Pero hindi naging hadlang sa kanya upang makita ang Panginoon Diyos. Siguro hindi niya inasa na makakausap niya, di ba? Makita lang niya, okay na sa kanya. At yun nga, kahit yung mga, siguro pinagmumura pa siya yung time na yun. At baka, dahil sa galit sa kanya ng mga tao, dahil nga tax collector siya, baka talagang tinutulak pa siya, di ba? At, pero dahil sa alam ng Panginoon yung laman ng puso ni Zacchaeus, ang mismong Panginoon nung humarap na ang Panginoon sa puno na yon na nandun sa Zacchaeus, tinawag niya siya at inimbita. At ang mismong Panginoon pa ang nag-imbita sa sarili niya para makaniig si Zacchaeus, di ba? Kaya ganoon din naman kung gagawin natin yung magbibigay tayo ng effort para para makapakinig ng salita ng Diyos, para makapanambahan sa Kanya, ibibigay din sa atin ng Panginoon Diyos yung desire ng ating puso. Kaya wag tayo mawala ng pag-asa, hindi man tayo nakaka-attend sa araw na ito o sa bukas o susunod, hingin natin sa Panginoon. Ipakita natin na yung mga hadlang na yun ay di baliwala pagdating sa Panginoon. Kaya sa kalagalakan ni Zacchaeus na yun ay
Sinabi niya na, kasi sobrang saya ng puso niya, di ba? Sinabi niya na yung kalahati ba ng yaman niya, ibibigay niya sa, di ba, sa mga tao. At kung may nadaya siya, 4 na ulit niyang ibibigay, isasole. Di ba? Kaya yung narinig ng Panginoon yun, sinabi ng Panginoon na ngayong araw na to, yung kaligtasan, hindi lang niya, kundi ng kanyang sambayan ay maliligtas. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon Diyos. At dahil sa ginawa ni Zacchaeus yun, siguro, kung titignan natin yun, parang napakasimple lang yan, di ba? Pero, hindi yan sinulat ng ganyan lang, kundi talagang, siguro, nung panahon na yun, talagang inaalipos sa yung mga ganyan tax collector na yan, di ba? Kaya, kaya ganun na lang yung kagalakan siguro nun sa Zacchaeus. Kasi kung simple yan, hindi bibigay siguro ni Zacchaeus lahat yan. Di ba? Kaya yung pinagkaiba nung rich yung ruler niyon na dito kay Zacchaeus. Parehas lang mayaman, pero si Zacchaeus nagpakumbaba dahil alam niya sa puso niya na makasalanan siya. Na hindi siya magkaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi siya mapapatawad ng Panginoon. Hindi siya magkaroon ng kaligtasan kung hindi niya tatanggapin yung Savior. Kaya nung time na yun, yung araw na yun, dumating yung kaligtasan sa kanya at sa kanyang buong sambayan. Ganon din naman, katulad nung eto sa Jericho na yan, parehas na nangyari ay yung kay kasi may napanood ako yung Jericho, yung parang isa sa masamang lugar din, di ba? Na tapos isang karakter din sa Bible na nagmula sa Jericho ay si Rahab. Yung inimbitahan niya yung para maligtas yung mga spy, di ba? Tapos dahil sa narinig ng mga tao nila, natatakot na yung mga tao. Sa narinig pa lang nila, natakot na, parang natunaw na yung puso ng tao dahil sa takot sa mga Israel, di ba? Ganon din si Rahab. Nung inimbitahan niya yung mga na spy para magtago, para maligtas, naniwala siya dun lang sa narinig niya. Di ba? Kaya sa paniniwala niya yun at sa ginawa niyang pagkubkub dun sa mga spies na yun, iniligtas ng Panginoon, hindi lang siya, kundi yung buong pamilya niya. Kaya kung palagi natin mag-iimbita sa ating Panginoon Diyos, sa ating puso, ay alam naman natin kung anong mangyari, kundi kaligtasan sa atin. Pero kung tatanggihan natin ang pag-imbita sa ating Panginoon Diyos, kapamakan at baka legion pa ang mapunta sa atin. Di ba? Kaya palagi nating ipakita na handa tayong tanggapin yung pag-imbita sa ating Panginoon Diyos. At lalong-lalo na mas imbita yung tayo rin mismo na mag-imbita sa ating Panginoon, sa ating puso, sa ating buhay. Pasensya na, pero maiksi lang tong preaching na to. Pero sana kahit paano katulad ng sinabi ko na pagpapala ako nung abang ginagawa ko to. Pero sana bawat kapatid ay napagpapala rin. Basahin natin yung sa wedding supper dun sa alam ko na save ko na ano ko na ata dyan, Brad. Yun nga. Umpisa natin dun sa taas na now in the hindi, dun na, Brad. Yan. Now in the Oriental, let's go back and get the custom. What is said do. When the king made his supper, now you know what? The bridegroom after the invitation was given, and all the lame, the halt, and the blind would come up, or ever who was called and had an invitation came. Now it was customary that how could they come if they were poor and all different ways of dressing? Oo nga naman, di ba? Yung parang, di ba, kaya yung sa isang
hindi kasi natin nabasa yun eh. Doon sa ibang scripture na ano, yung may nakita yung master niyo na iba yung kasuotan. Kaya sabi niya, bakit iba yung kasuotan mo? Hindi pangkasal. Kaya ang ginawa niya, tinapon niya sa labas, di ba? Yung pala yung costume sa nung time na yun sa Orient. How could they come if they were poor? Dapat pala talagang may pangdamit yung para sa mga ganyang okasyon. And all different ways of dressing. And how could they ever look right? One setting with a fine suit on, the other setting with a pair of overalls. It wouldn't look right, so he said. So dapat pala talagang hindi kung Amerikana, parang sa, 'di ba? Dapat hindi magkakaiba kung yung may maong, may slacks sa kanila isang kasuotan lang habang pag umaten ka ng ganung kasalan. Now, when invitation was given, the bridegroom had to furnish the robe. That's the oriental costume. The bridegroom had to go and buy a robe for everyone. Amen. Ang sa costume pala nila na ang bawat bisita bibigyan ng bridegroom ng kasuotan. Hindi mo natin alam yun kung anong klaseng kasuotan yun, pero para pala dapat pare-parehas na hindi magkakaiba. Kaya pala yung isa tinapon at kasi dati hindi ko pa alam yun nung sabi ko palagi dati, bakit tinapon yun? Inibitahan naman siya ng Panginoon Diyos, di ba? Pero bakit? O siguro sa ibang siya dumaan, o siguro parang sheep clothing lang, di ba? Yung pala wolves. Nagkukunwari. The bridegroom had to go and buy a robe for everyone that was invited. So yung bridegroom ang magbibigay ng kasuotan sa bawat naimbitahan. So that when person come up and they only had one way. Amen, hallelujah. Hindi ka pwedeng dumaan sa ibang Siguro yung isang tao na yun na nag-over the backod o kung saan hindi naman talaga siya invited. Glory, thanks be to God for that. No, 960 different ways, but one way. Amen. I am that way. Amen. Hallelujah. Ang Panginoon lang talaga ang ating daan para sa kaligtasan. And the king's son, the bridegroom stood at the door. So mismong bridegroom yung nandun sa tumatanggap ng guest, parang siya yung receptionist to receive the invitations. And each one that come with an invitation, the bridegroom received the invitation. The father had give the invitation, he came and handed it to the bridegroom. The bridegroom in a return put a robe on everyone that come in as an identification. Amen. Parang ngayon yung pagkatapos na ibigay yung gate pass, ayun naman yung anong tawag doon? Parang basta yung kasuotan nila na dapat para masabing naimbitahan ka at guest ka nung kasalan na yun ay meron ka nung kasuotan na yun. And put a robe on everyone that's good or bad, rich or poor. Amen, hallelujah. Walang pinipili ang ating Panginoon Diyos. Pag iimbitahan niya, kahit mahirap ka, kahit pilay ka, kahit masama ka, kahit mabuti ka, kahit mahirap ka o mayaman, walang ay ng kadakilan ng ating Panginoon Diyos. Walang pinipili ang Panginoon. Lahat iimbitahan niya. Pero bawal kang mag-shortcut, bawal kang dumaan sa ibang daan. Kundi isa lang ang way. Ang way niya yung salita niya. Kundi siya, ang Panginoon Diyos. Amen. Ang Panginoong Jesucristo. Isa lang ang way. Amen. Hallelujah. All look alike. Para lahat tayo maging magkakamuka. Para lahat tayo maging yung tama yung natin, tama yung katawan ng Panginoong Jesucristo, di ba? Kasi isang parte lang tayo isang lang tayo, isang katawan lang tayo. Kaya kung may naiba doon, hindi yung parte ng katawan ng Panginoon Diyos. Now, this robe is none other than the baptism of the Holy Ghost. Amen. Hallelujah. That's the robe. So, paano tayo magkaroon ng baptism ng Holy Ghost? Hindi sa anumang paraan,
kundi ang Panginoon Diyos ang magbibigay sa atin. Ang Panginoon Diyos ang siyang magdadamit sa atin. Hindi natin kailangan na gumawa ng ibang bagay, kundi sundin lang natin yung kalooban niya, tanggapin natin yung salita niya, tanggapin natin yung ating Panginoon Diyos. At doon tayo madadamitan ng pangkasal ng ating Panginoon Diyos. Yung baptism ng Holy Ghost, yung salita niya, at yung Espiritu niya ang siya nating magiging panamit para pagdating ng invitasyon mula sa Panginoon Diyos na Great Supper, pagdating ng Great Supper ng time na yon, ay hindi tayo tatapon ng Panginoon Diyos. Hindi niya sasabihin, bakit iba yung damit mo? Bakit naiiba ka sa mga anak ko? Ang mga tunay na anak ng Diyos, isa lang ang damit niyan. Isa lang ay yung kasuotan nila pagdating doon. Kundi yung baptism of Holy Ghost o yung puting lino na isusuot natin. Dahil tayo ang ikakasal sa ating Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. At palagi natin sisiguraduhin na nasorsuotan tayo ng kanyang salita. Palagi natin sisiguraduhin na nasa atin ang presensya ng Panginoon. Nasa puso natin siya. Para nang sa ganun ay hindi niya tayo maitapon sa labas. At habang may kasalan na yan, doon tayo sa labas na parang napakapangit, kundi sabihin natin sa Kanya na hilingin natin sa Kanya na wag na siyang umalis sa atin, wag siyang umalis sa atin o wag tayong umalis din sa Kanya. Amen, hallelujah. At palagi niya tayong samahan sa bawat araw ng ating buhay. Amen, hallelujah. At yun lang po yung pasensya na po at talagang iba pa rin yung pakiramdam ko at sana po ay kung paano pinagpala talaga ako ng Panginoon Diyos ay napagpala rin kayo. At uli po maraming nagpapasalamat po ako sa Panginoon at binigyan niya uli ako ng pagkakataon na muli makasamba sa Kanya, makapaglingkod sa Kanya at makapagpuri sa Kanya. At kung ano man po yung sana po iniling ko sa ngayong gabing to na ang Panginoon Diyos ang palagi siya sumama sa akin at iniling ko yung kaligayahan na yung sa aking puso, yung kagalakan sa aking puso na muli makapanambahan sa Kanya. At uli, maraming salamat po at sana po ay napagpala tayong lahat at gusto ko lang pong kantahin yung banal mong tahanan bago po tayo mag-close. At maraming salamat po sa mga kapatid na kahit papaano naniniwala sa akin at na tumutulong sa akin. Maraming salamat mga kapatid at lalo sa ating Panginoon Diyos. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mong ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba at nagsusumamo, paging dapatin mong ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging
banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Verse 1. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba't nagsusumamo, paging dapatin mong ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Amen, hallelujah. At tinatawag ko po muli ang ating MC para po sa panalangin po. Hallelujah. Tayo manalangin mga kapatid. Lord, maraming salamat po. Minsan pa Lord sa salita ng buhay Panginoon na yung pinagkaloob sa amin. Sa gabing ito, salamat Panginoon sa napakainang Panginoon na fellowship Lord God ng aming mga kapatid Lord God. Tunay na kami nag-enjoy sa Hallelujah Lord, sa feast na iyong Hallelujah inalay sa amin Panginoon dahil sa napakalinaw na mensaheng ito Lord na ikaw ay hindi nagsasawang imbitahan ng bawat isa Panginoon na kami, hallelujah, tumuloy Panginoon sa iyo dahil ikaw lang ang nag-iisang daan Lord, ikaw ang pinto, ikaw ang daan, ikaw ang buhay, ikaw ang kaligtasan, ikaw ang lahat sa amin Panginoon. Kaya Lord, kami taos-pusong nagpapasalamat sa gabing ito na kami kinausap mo minsan pa Lord ng malinaw na malinaw Lord, iyong pinakita ang iyong kadakilaan sa amin Panginoon. Hallelujah, pinahayag mo ang iyong salita, ang iyong sarili sa aming kalagitnaan Lord God, at higit sa lahat Lord, pinaramdam mo Lord ang iyong pag-ibig sa amin. Hallelujah Lord, amin pong dalangin Lord na patuloy naming ma-enjoy ang the rest ng fellowship Lord sa gabing ito. Hallelujah Lord, ang aming mga kapatid din Panginoon na hallelujah, hindi nakadalo, amin pong tinataas sa panalangin Lord, na bigyan po sila ng hallelujah, ng desire Lord God, sila sa kanilang puso Panginoon, na hallelujah, hindi nila maipagpaliban ng mga pagtitipon Lord na gaya nito Lord, dahil ito'y hallelujah, ito ang aming sole purpose sa mundong ito. Kaya kami nilalang ng aming Panginoon upang maglingkod, magpurit, magpasalamat sa aming dakilang mandilikha, Lord God. Kaya Lord, amin pong hallelujah, tinataas sila sa panalangin Lord na sila din Panginoon na magkaroon ng desire, ng wisdom Lord upang paano i-handle ang sitwasyon Lord. At katulad nga ng nabanggit ng aming kapatid Lord na bigyan sila Panginoon ng desire na humingi Panginoon sa iyo Lord dahil ikaw ay mapagbigay na Diyos Lord God. Tumutugon ka ng panalangin. Ikaw ang dakilang Diyos na Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever Lord. Kung paanong hallelujah, nagpapagaling at nagbibigay ka nung all times Lord hanggang sa kasalukuyan Lord God, ikaw ay hindi nagbabago. Kaya Panginoon, amin po hallelujah, pinagpapasalamat ang lahat ng bagay sa iyo. Hallelujah Lord, at amin pong tinataas ang iyong dakilang pangalan Lord God. Salamat Panginoon, at kami pinuno mo sa gabing ito. Maging kalasag namin ito Lord sa lahat ng ginagawa ng kaaway sa buhay namin Lord. Maging pananggalang, maging armamento, maging sandata namin Lord kung paano namin pupuksain ng kaaway na gumagambala sa araw-araw ng aming buhay. Ama, salamat minsan pa sa buhay ng aming kapatid Lord. Tunay Lord na ginamit mo siya sa aming kalagitnaan, mighty Lord. Pinagpala mo kami, Lord, sa pamamagitan niya, Lord. Amin din pong dalangin, Lord, na ibalik sa kanya ang lahat ng lakas na nawala sa kanya, Panginoon. Kung may ninanakaw ang kaaway sa kanya, oras, joy, Lord God. Hallelujah, ibalik mo sa aming kapatid, Lord God. Dahil sabi, Lord, sa Joel 2, Lord God, na i-restore mo ang lahat, Panginoon, lahat ng ninakaw ng uod, ng bulati, Lord God, yung kayang i-restore sa aming hallelujah. Kaya Panginoon, hallelujah, amin pong tinataas siya sa panalangin.
Iyo siyang pagpalain, Lord God, lahat ng hinahawakan ng kanyang kamay, Lord God, hallelujah, ang kanyang trabaho, Lord, magliwanag siya sa kanyang trabaho, pagpalain ng kanyang buhay, Lord, i-anoint siya, Lord, samahan siya, Lord, sa lahat ng sulok ng lugar, Panginoon, kung saan siya dadako, Lord God, iyo siyang ilayo sa lahat ng tukso, sa lahat ng kapahamakan, Lord God, at hallelujah, Lord, at bigyan siya, Panginoon, ng inspirasyon at kalakasan sa araw-araw, Panginoon, upang makapanagumpay sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Panginoon, maraming salamat minsan pa, aming pong binabalik sa iyo ang pinakamataas na papulit pagsamba. Minamahal ka namin, Panginoon, pinasasalamatan ka namin. In Jesus Christ name we pray. Amen. Hallelujah.